daw sa grabe ng kagubot karon sa eskwela mo nila? Unang-una, ampo ko, nagdadasal po ako sa kapayapaan po sa buong Pilipinas. Pangalawa, pagdasal po natin si Tatay Digong, si former President Rodrigo Duterte, na makauli na siya. Habang hindi pa siya nakakauwi, tingin ko medyo walang katahimikan. Ito nangyayari sa atin sa Pilipinas. Sana po walang masaktan. Yan po ang pakiusap ko. Kung may mga rallies, may mga pagtitipon, sana peaceful assembly at wala pong masaktan. Lalong-lalo na yung mga bata, matatanda na naiipit po. Ako po'y patuloy na magdadasal, mananawagan po sa ating mga kababayan. Magdasal tayo, magtulungan po tayo. At tumbukin po yung kung sino talaga yung mastermind. Hindi naman po masama ang infrastructure dahil katulad dito sa Davao, may coastal road. Kita nyo sa Misamis, sa Lanao del Norte, merong Panggil Bridge. Pag ginagamit po sa wasto ang pondo ng tao, ay uunlad po ang mga probinsya at ang mga lugar. Panahon po ni Pangulong Duterte, ang dami po mga proyekto na mga maayos, mga build program na kita naman natin na napapakinabangan po. Ngayon sa Cebu, may mahabang bridge doon na napapakinabangan po ng ating mga kababayan. Ang importante dito ngayon, please let's hold all those please let's hold them accountable. Yung lahat po ng responsible nitong kalokohang ito dapat po'y managot. Senator, saan kayo itong hahantong? Itong mga rallies, tuloy-tuloy na kayo ito? Habang hindi po natutumbok yung mastermind, yung mga buhaya at yung nagpapalaki sa mga buhaya, importante rito, managot po yung dapat managot. Dahil pera po ng taong bayan yan, dapat gamitin ito sa mga mahirap. Gamitin ito sa mga pagkaon, tabang sa mga tambal, sa mga pasyente. Ang iba nga, ngayon, kita nyo, ibabalik daw yung 60 billion na pondo ng PhilHealth. Dapat naman hindi kinuha yun eh. Hindi naman excess funds yun dahil maraming mga pasyente naghihirap pa rin. Tapos ngayon nagmamadali silang ibalik. Sabi ko, yung transfer na yun, immoral yun. Hindi katanggap-tanggap po yun para sa akin. Bilang dati po akong chairman ng Committee on Health, maraming mga pasyente naghihirap, takot mag-hospital, tapos kinuha, binalik sa National Treasury. Ngayon, babalik naman nila. Senator, satisfied kayo sa takbo ng investigation ng HOR at saka ng Senate? Dapat tumbukin po yung buhaya talaga. Dapat managot po yung dapat managot dito. Sabi ko nga, let's hold them accountable. All those responsible dito sa mess na to. Senator, dapat po may managot talaga rito. Hindi pwede yung hindi natutumbok talaga yung sino yung may kasalanan dito. Kinsa gito na kasalanan asa gyud nila ikan. O ang putlon dapat ang sistema sa korupsyon. Tumbukin ang buhaya, sino nagpalaki ng buhaya, at pangatlo, putulin yung sistema ng korupsyon. Senator, what's your take on the sudden changes sa Senate and the sudden resignation of House Speaker sana umusad na ang ating bayan. Umusad na. Kawawa po yung Pilipino habang ganito magulo. Sa 6 na taon ni former President Duterte, hindi walang gulong ganito. Kasi in control po siya. Ayun, ang gulo. Sa Senado, magulo. Sa Kongreso, magulo. Alam nyo, ang bilis magpalit ng liderato. Bagamat ako ay nalulungkot dahil unang-una yung aking advocacy, yung health, no, na wala po sa akin. Binigay po sa isang kasamahan natin. Dahil respeto naman natin yan dahil nasa minority na po ako ngayon sa Senado. Pero importante sa akin dito, hindi po maputol yung serbisyo sa ating mga kababayan. Okay, thank you po, Senator. Thank you po.
usually naman talaga pag may panahon, weekend sa Davao po ako. At nandito ako sa Davao ngayon para ipagdasal si